Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong pinaka-latest pahayag ni DILG Secretary John Rimulya tungkol sa pagkapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayor ng Davao. Kasi nasa The Hague siya. Paano ngayon? Mayor na nandun sa The Hague, pwede ba yun? Ito, ang malungkot na pahayag. Nakaka-dismaya pahayag ng DILG Secretary. Kailangan at isig ni Presidente. So, in capacity na hindi na kaya magsilbi, ang Vice Mayor muna ang Vice Mayor. Oo. But we recognize our priority as the duly elected mayor. Kailangan at isig ni Presidente. So, in capacity na hindi na kaya magsilbi, ang Vice Mayor muna ang Vice Mayor. Oo. But we recognize our priority as the duly elected mayor. Kailangan at isig ni Presidente. So, in capacity na hindi na kaya magsilbi, ang Vice Mayor muna ang Vice Mayor. Oo. But we recognize our priority as the duly elected mayor. Kailangan at... So yun, hindi daw pwede na maging mayor si Tatay Digong natin habang nakakulong siya sa Netherlands. So kung hindi pwede, si Vice Mayor Baste, elected Vice Mayor Baste, ang uupo na mayor. Ganon ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Kailangan, again, pagkakaintindi ko lang ito kailangan uuwi sa Davao si Tatay Digong para makapagsilbing mayor. Ay di pa uwiin nyo. Okay, di ba sabi ng abogado niya, si Atty. Kaufman, they're hoping for the best na bago yung September 23 na hearing, baka makauwi na si Tatay Digong. Let's pray. Why not? Lalo na ngayon, medyo dami ng malas na nangyayari sa ICC. Yung prosecutor na force on leave. So, iba na ang tumatay yung prosecutor, mga assistant niya siguro. Sanctions ng US, nag-epekto na. Yung kanilang website ba yun? Hindi na nila ma-access. Yung software, ganun ba yun? Wala na. Kasi siguro US ang may-ari ng software nila, wala na. So, sabi nga ni Atty. Roque, na lang, manual typewriter na lang gagawin nila. So, affected para frozen ang mga bank accounts ng mga ICC personnel. Paano na yan ngayon? So, sana nga makauwi na si Tatay Digong sa lalong madaling panahon para magsilbing mayor sa Davao City. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments Vina Gonzales, ikaw ang nagpahuli. Dapat lang alam mo na mananalo yan. Ayan, ina-acknowledge naman nila na ang duly elected mayor ng Davao City si Tatay Digong. Kailangan uuwi siya sa Davao para makapaglingkod na mayor. Perla Istorque, di pa uwiin ninyo? Tama. JR Capistrano, huwag tayong puro ngawa. Manahimik na lang muna tayo at mag-antay ng tapos na terms nila. Michelle Santos, di ka pa nagre-resign. Balik ka na dito sa Cavite, mag-announce ka na lang kung may pasok o wala. Diyan siya naging sikat, yung announcement, may pasok o wala. Julimin Labog, Israel, buti kinakaya nyo pa mag-stay sa pwesto nyo. PJ Gatwangko, kala ko nag-resign na kayo, drama lang pala, ni ngagba lahat yun. Selena Alessandra Tan, nandito na naman, group effort, hahaha. Okay, so, group effort, yan. Group effort. Kasalanan nyo yan, sinasabi. Anyway, to me,
it's a blessing in disguise. Sakali ha, na hindi siya pwedeng pagtrabahuin as mayor. To me, blessing in disguise. Bakit? Very stressful po ang buhay ng isang mayor ng malaking syudad kagaya ng Davao. So total, nanalo naman sila. They have proven their point, mga Duterte ba, na sila pa rin ang gusto ng taong bayan dahil lahat ng kalaban nila natalo. Sila nanalo, hindi lang landslide, kundi tsunami. Ang layo ng lamang nila sa mga kalaban. So bakit pa mag-act as mayor si PRRD na nandyan naman si Baste? Ang problema, kung ang vice mayor, example lang ito kung ang vice mayor nanalo, Nograles, problema yun. Sa akin, okay na lang. Para makapagpahinga si Tatay Digong, relax lang siya doon. Wala na siyang iisipin na mga problema ng siyudad. Kayang-kaya naman i-Baste. Noong una, marami ang nagduda sa kakayahan ni Baste. Ako rin. Sabi ko nung nanalo na siya, no? So, kaya niya ito. Kasi yung background niya, surfer, happy-go-lucky. Kaya lang ngayon, ang daming nagsasabi na talagang more than qualified. Kung sa educational attainment or wala, underqualified siya. But yung nagawa niya as mayor ng Davao, sobra pa. Nadobli daw ang income ng Davao City ngayon. Nabasa ko lang, nakalimutan ko yung amount. Example lang kung nung panahon ni Mayor Inday Sara, 2 billion ang income ng Davao. Ngayon, naging 4 billion, something like that, yung income. Kaya ganon po galing na mayor si Mayor Baste. Kaya no problem. Sige. Pahingain lang natin ang ating Tatay Digong sa Davao. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay